pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Roma 8:28 hanggang 32. Nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay Kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya
ay itinuring niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Hindi lamang lahat ng bagay. Hindi lamang lahat ng bagay ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang ibinigay niya una sa lahat ay ang mismong kanyang tanging anak. Nang ibigay niya ang kanyang anak, ang ibinigay niya ay ang kanyang sarili. Kaya't ating tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya ang anak na namatay, muling binuhay at iniakyat ng Ama sa langit kasama tayo. Ituring natin na tayo ay tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Awit 73, 23 hanggang 28. Gayunman ako'y kasama mong palagian, inaalalayan mo ang aking kanang kamay. Sa iyong payo ako'y iyong pinapatnubayan, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw, at liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa sa lupa. Ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Sapagkat narito, malilipol, silang malayo sa iyo, ang lahat na hindi tapat sa iyo ay winakasan mo. Ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Hindi lamang malapit ang Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang malapit sa atin. Siya ay kasama natin at nasa atin dahil sa kanyang anak. Ang anak ay nagkatawang tao at pinanganlang Jesus, sapagkat siya ang Panginoon na nagliligtas sa kasalanan. Si Jesus ang katuparan ng propesiya na narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Inialay niya sa krus ang kanyang sarili bilang kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Siya ay muling binuhay, iniakyat at pinarangalan ng Diyos Ama sa kanyang kanan sa langit. Mula roon ay isinugo niya ang Espiritu Santo sa mga mananampalataya. Kaya't ang Diyos at ang kanyang anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay nananahan ngayon sa atin bilang kanyang templo. Unang Juan 4:8 hanggang 10, 14 at 15. Ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. At nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa kanya at siya'y sa Diyos. Upang tayo ay mabuhay. Ibinigay ng Ama ang kanyang anak upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Ang anak ay ibinigay upang manahan sa atin na sumasampalataya sa kanya. Ito ang patutuon ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang Ebanghelyo ay isinulat upang ating malaman na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan, tayo na nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Si Kristo ay ibinigay ng Diyos upang siya ay sumaatin.
Juan 17:22 hanggang 26. Ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon, upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. O makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala ko sa kanila ang pangalan mo at aking ipapakilala upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Isang katawan. Ang mga mananampalataya ay isang katawan ni Kristo. Ito ay hindi pisikal kundi espiritual na pagiging isang katawan. Ang Ama at ang Anak ay isa. Ito ang kaluwalhatian ni Kristo na siya ay kaisa ng Ama. Si Kristo ay nasa mga mananampalataya at ang Ama ay nasa kay Kristo, kaya't ang mga mananampalataya ay nasa Ama. Ang pakikisama ng mga mananampalataya ay sa Ama at sa Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat. Ang talagang ibinigay ng Diyos. Ang ibinigay ng Diyos ay wala dili iba, kundi ang mismong kanyang anak. Ito ang pag-ibig ng Diyos, hindi dahil nagbigay siya sa atin ng isang bagay, kundi dahil ibinigay niya ang kanyang anak na pinananahanan ng lahat ng buhay at pagpapala. Ibinigay niya hindi lamang kapatawaran o pagpapalibagong sigla ng buhay o kabanalan o kaluwalhatian, kundi mismong si Jesus na anak ng Diyos. Ibig ng Ama na si Jesus ay sumaatin kung paanong si Jesus ay nasa Kanya. Ang kaligtasan ay wala dili iba kundi si Jesus na muling nabuhay at ngayon ay nananahan sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo.
Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.